Ma'am, Angelica, update lang po muna tayo sa radio station. Kumusta na po ba? Anong mangyayari? Kailan siya matatapos? Inaasahan po namin na natapos siya 13 years ago. Pero alam naman po natin, the funds are not very easy to come by. Ang mga ahensya po talaga na nag-contribute dyan ay ang DENR, Department of Environment, at saka yung TIESA ng Department of Tourism. So dalawa po silang nag-partner sa pagpapagawa ng station. Ngayon po ay phase 4. Ang nakikita niyo yung gitnang station na yan, mayroon na siyang structure yung kanyang bubong. 76.5 million galing sa DENR ang ginagastos natin para gawain yung phase 4 na yan. Hindi siya magiging 100% finished because alam niyo sa gitna nung kontrata, tumaas yung gasolina, di ba? Halos nagdoble and all that. Tumaas lahat ng material. Hindi siya makukumpleto ng 100%. But it should be enough for us to transfer the Rangers into safety dyan sa station na yan. Nakita naman ninyo yung kalagayan ng station natin ngayon. So, yun ho ang that is the dream and that is the wish na mailipat natin yung Rangers natin dyan. Wala po tayong timeline na target. Alam mo, dapat meron tayong timeline, di ba? Pero yun na nga, umaasa tayo sa pera na nanggagaling sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yun kasing Tubataha Management Board ay wala naman siyang sapat na funds para ipagawa itong station na to. Lampas na ng 200 million ang ginagastos ng pamahalaan natin sa station na yan by now. Almost half of that ay galing lang sa pag-transport ng mga bagay. So, pagkatapos po ng 76 million maubos, wala pa po kaming nakikitang funds na additional. Although si Congressman Alvarez po ay hindi pa rin binibitawan yung project na yan, he has expressed his willingness na mag-secure ng funds from other agencies para matapos yung station. Alright. Purpose na po ng Purpose visit. po, purpose po. So yung activity po natin today is Reef Watch, Experiencing the Front Lines of Conservation. Isa po sa mga aim ng activity na ito ay ma-assess yung ecological integrity ng Tubataha. If you have noticed, medyo mas mainit po yung panahon than usual. So we worry about coral bleaching. Coral bleaching po ay isang stressor ng corals natin. Pag nasa stress po sila, pumuputi po sila at pag prolong po yung stress nila, may chance or possibility po silang mamatay din. So that's one thing that we're doing today. We are also going to assess the coral damages na na-experience din po ng Tubataha over the season. Next, dahil po ang Tubataha isa din pong naval detachment ng NAVCOM West and ng Tubataha Management Office din po mismo, nag-a-assess din po tayo ng inventory ng equipment po natin dito para malaman po natin yung kalagayan po ng rangers natin at ano po yung kailangan gawin para matulungan natin sila. And also to give better appreciation din po sa lahat ng bisita pong nandito, kasama po kayo doon na ma-experience nyo po yung resources natin dito sa Pilipinas, kung gaano po siya ka-importante, especially dito po sa Tubataha Reefs Natural Park. And finally, we're strengthening our partnerships with the Philippine Navy. That's the reason why po na pumunta po tayo sa Tubataha kasama po nila. May timeline po tayo pagkatapos ng assessment mamaya yung actionable steps towards pag-aayos po ng mga nasira. Yung assessment po or yung action steps po, we will identify them as afterwards po. Regarding the timeline, it will depend on kung ano yung actionable steps naman po na kailangan natin gawin. Kasi magdedepende naman po kung ano talaga yung makikita natin ng mga, let's say, issues or concerns na pwede nating gawan ng actions po. Including the retaining wall and the lighthouse structure itself. Pagkatapos ng 3 taon pa lang, nagpakita na siya ng mga cracks, nagli-lean outside na yung walls, ganyan, tapos nag-crack na siya sa ibang parts. So, mabuti naman po at ang Coast Guard ay finally nakakalap ng funds. Ipapagawa na po nila itong retaining wall na to soon. We hope that the weather condition will hold kasi otherwise, madi-delay na naman siya, di ba? As we always say, we're so sensitive to environmental conditions here. So, plano po talaga, September gagawain na nila. Nandiyan na yung funds na award na somebody yung funds, 8.9 million po para i-repair yung retaining wall. So, we really look forward to that as well.
Ma'am Angelique, ang ganda kasi ng promotion ng Tumatahan till now, di ba? Talagang marami naghahanap ng mga bagong destination sa Palawan and isa to sa mga mahirap puntahan, di ba? At magastos. Na-experience ko na. Yes. 3 times na yun. 3 times. Oo. Pero yun na nga po, parang with the call of ano ngayon for tourism ng Palawan, wala ba sa plan or parang, aim ba ang TMO na to make it for mass tourism? Parang ganon. Oo. Alam mo yung unang-una, malayo siya. It's very isolated. And then access is very seasonal. So kahit na gustuhin mo yun, hindi talaga mangyayari, di ba? Kasi hindi sila makakarating dito. 4 months of the year lang pwedeng dumating dito. And then another thing, as managers of the park, ang iniisip namin na klaseng tourism ay conservation-led. Because people come here and pay a lot of money to see what we have here, pero kung masisira siya dahil din sa mga taong yon, din, it's like killing the goose that lays the golden egg. Ayaw naman natin yun, di ba? So, alam natin na nagiging siyang prestige destination Yes. because expensive siya dahil malayo siya. So, for some people, parang prestige destination siya. Ganun pa man, naghanda na kami ng scientific studies na nagsasabi na ilan lang ang carrying capacity ng park na ito bago tayo dumating sa limit na yon. We already know what it is and so we will try to keep below those numbers. Kasi mawawala na rin yung, you're in the middle of the Sulu Sea in a very isolated place. Pag nag-dive ka, nakikita mo maraming tao. Di ba? Hindi rin maganda. So yung social carrying capacity will be exceeded and then nawawala yung value tuloy ng product mo. Di ba? Pag ganun. And so yes, we intend to keep it low, the numbers low. At dito po, ito, ang ng arrangement namin, meron kaming hindi pa na-finalize yung MOA with the Philippine Navy na they will collocate, they call it to collocate their detachment. So, ibig lang sabihin, nakita mo dun sa isang room, mamaya tingnan ninyo, nandoon yung mga gamit nila, meron silang isang place dito sa loob ng station na kanila lang. It's for maritime awareness, chine-check nila yung mga dumadaan dito. Sa comms, they specialize in comms, ganyan. So, they're here now. In practice, we are already working together. Wala pa lang yung MOA, hinihintay lang natin ma-finalize yung MOA kasi papunta pa dun sa mataas hanggang sa DND pa yung MOA. But anyhow, we are working together and, okay naman kami. Ivar, anong year yung pinakamarami natin so far? It was in 2024 po, around 3,600 tourists ang dumating. And then comparing it to the 2025 and ngayon 2026, nasa gadong range lang po tayo plus minus 100 tourists. So pumapalo po tayo sa peak natin na tourist arrivals in our records po. Are we increasing naman this year? This year po, I think there's napaka-konti lang po nung difference ng tourism arrivals. I think just about less than 100 lang yung diferensya ng individuals na pumasok po sa Tubataha compared sa peak natin na year. And the nationalities? Yung top 3 nationalities po over the past 2 years, then first, yung Americans po ang pinakamarami. Second are the Chinese or Koreans na tourists. And then third are the Filipino tourists po na pumapasok ng Tubataha. From what month po ito, sir? So the tourism season usually starts around March to June. Pero nagbabago-bago na rin po siya ngayon dahil nga po sa panahon. So some of the live-aboard yachts, they sometimes come earlier, mga February, and they stay late July. Dahil nga sa pabago-bago na panahon, nakikita nila kung kailan yung mas may kalmada na panahon na pwede silang bumisita ng Tubataha. Ma'am, ano po yung mga programa at mga project existing ng Philippine Navy dito po sa Tumatahan? Ang existing po na programa ng Philippine Navy dito po sa Tubataha ay mayroon po tayong Naval Monitoring Detachment kung saan sumusuporta tayo sa Tubataha Reef Natural Parks para sa maliban sa pangangalaga sa kalikasan ay sa mga surveillance din po sa mga dumadaang mga vessel dito, lalong-lalo na po yung mga posibleng gumagawa ng mga illegal activities. So
Yun din po ang isang mandato ng Navy na para sa maritime domain awareness. Yun din po ang purpose ng ating Philippine Navy dito sa Tubataha Reef National Park. Mga project naman po, meron pong mga incoming projects sa Philippine Navy dito, like for funding, mga ganon, or infrastructure. Sa ngayon po yan pa po ay kasama sa mga pinagpaplanuhan ng Philippine Navy. As of this time, wala pa po akong detalye sa mga kung anumang projects na meron ngayon dito. Maliban lang din po sa pagpapanatili na meron tayong Naval Monitoring Detachment. Pero in terms of apprehension ng mga illegal fishing, under po rin po ba sa inyo yun? Or Kung sa apprehension po, sumusupport lang po kami sa mga law enforcement agencies. Particular, meron naman pong Philippine Coast Guard dito. Siyempre yung sa Tubataha Management Office. So, support lang po ang inyong Philippine Navy sa mga ganoong mga mission.